Po ang lahat. Unang-una po, purihin ng Panginoon sa ating napakagandang church. No? Kala ko kanina, nasa abroad ako pagpasok ko. No? But most importantly, purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. No? Palakpakan po natin ng Panginoon. Because very, very rare na makikita nyo ang isang pamayanan na talagang maka-Jesus. Yung nadadama, nakikita ang pagmamahalan sa isa't isa. Kanina nga lang po, pagpasok ko, yung pagbati nila, ay pastor, di ba? Damang-dama mo yung sincerity, yung the love of Christ, talagang namumutawi sa puso, sa isipan at sa espiritu. Kaya po sa umagang ito, no, this is a very great opportunity for us to pause for a while. Kasi di ba masyado na po tayong abala sa Pasko? Di ba? For the past several days, wala tayong inatupad kundi ayusin yung mga regalo, mga listahan and all. Hindi naman masama. Yan naman talaga ay part ng ating buhay dahil tayo ay nasa isang pamayanan. Pero more than that, ano po ba dapat ang pwedeng application sa totoong diwa ng Pasko? Di ba? Kasi pagka lumabas ka nga dyan, makikita mo kahit sa greeting, Merry Christmas. Yung Christmas niya, Xmas, inalis pa si Jesus. Hindi po ba? Pero talagang, bakit ba tayo nandito? The reason why we are experiencing and continue to experience the love of God is because yun yung unang binigay niya sa atin. So, hindi nagkulang ang ating Panginoon. So, ang challenge po natin ngayon, dahil nowadays, ang dami pong umaagaw ng atensyon natin. Tama? Every single day, pag nagbukas ka ng cellphone, ang daming feeds. Every day is a distraction. Makinig ka sa radyo, manood ka sa TV and all, everything is really a distraction. O kahit na nga lang pagbukas mo ng mga shopping apps natin, di ba? Tad-tad ang mga naka-add to cart. Di ba? Minsan iniintay mo pa, may discount ba? And sometimes it takes a lot of time. So mga kapatid, since mas madali ngayon ang ma-distract, maraming false teaching, and the world is becoming more evil, ano ang pwede nating gawin? Ano ang pwede nating tunghayan so that not only this season, hindi lang ngayong Pasko, but in the many days to come, magawa nating everyday Christmas. Okay po ba yon? Pwede ba nating gawing goal yon? But before that, since ang objective natin is to really be one with God's Spirit, yumuko po tayo sa Panginoon at hingin po ang kanyang presensya. Aming Diyos, aming Amang nasa langit, salamat po sa araw nito. Another opportunity, O God, to experience you firsthand, to feel your embrace, to learn about you, Lord, to hear your voice. Hinihiling po namin, Panginoon, na inyong pagpalain ng bawat isa. Kami po ay inyong turuan at bigyan ng puso na tunay na susunod sa inyong kalooban. Be the real speaker, O God, at sinusuko po namin sa iyo anuman ang alalahanin, kaabalahan, anumang pangangailangan, ito po'y inihahatid na namin sa pangalan at sa paanan ng aming Panginoong Yesus. So Lord, be glorified, be magnified this morning, and we really, really want to be with you in spirit and truth. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Mayroon pong isang verse sa Acts at doon po nakita kung paano po nag-evolve ang pananampalataya ng mga first generation believers, kung paano sila nagkaroon ng isang dibdib tungo po sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus. At hindi lang po yon an everyday thing, naging evident po sa kanilang buhay. Sabi sa Acts 2:42, basahin po natin. And they devoted themselves to the apostles, teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. And awe came upon every soul with many wonders and signs being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So, nung panahon daw po na yun, nagkaroon lagi ng fellowship yung mga tao, kasama yung, of course, yung mga apostles, at nagkaroon sila ng puso to share what they have. And to add to that, sabi rito, and day by day, attending to the temple together and breaking bread in their homes,
They have received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day. So nagkaroon sila ng common na malasakit sa kapatiran. Yung mga tao na merong kakayanan sa buhay, may mga naipunda, probably mga ari-arian, binenta nila at ipinamigay doon sa mga kapatiran na may pangangailangan. So that is the church before, noong panahon ni Jesus, after niya umakyat sa langit. So tayo mga kapatid, in modern day, paano ba natin i-define yung sarili natin bilang kawangis ni Kristo? Kasi hindi naman po pwede na Christian lang tayo pag Sunday. Monday to Sunday, iba ang ginagawa natin, ibang devotion natin, at Sunday lang tayo talaga nagiging maka-Jesus. Tingin ko po, pagka ganun ang ating approach sa buhay, mas marami ang struggle. Bakit? Dahil pagka po ang sentro ng ating buhay ay ating sarili, asahan po natin mas maraming struggle. Unang-una, kukonti lang ang maaring nakakapanalangin sa atin. Kukonti ang mga taong nakikipagniig sa atin. At ngayon po, alam naman natin na we could never really on our own. We need people. Much more, we need the brethren. Kasi sa panahon po ng panghihina, dito po tayo kukuha ng kalakasan. And that is why, and I'm so happy to see that this community, this church, ito pong day by day bikutan natin, ay nag-iisang kalooban, may iisang puso tungo sa pagkilala sa kabutihan ng Panginoon. And obvious naman, di ba, sa mga greetings pa lang natin. And I could say that we have achieved this. Nung sinabi ni Jesus na magmahalan kayo, na-achieve po natin dito. And I tell you, in the many more years to come, at sa ating individual na buhay, umasa po tayo na mapagtatagumpayan natin ang marami pang hamon sa buhay. Okay? So, kung sinasabi natin na pwede ba nating i-apply itong 365 days na araw-araw Pasko, ano pwede nating gawin? Huwag na tayong lumayo, tunghayan po natin. Ang title nga natin ngayong umaga is Everyday Christmas 365, di po ba? So, bakit hindi tayo maghanap ng mga pwede nating gawing inspirasyon sa mga letra mismo ng Everyday Christmas? Simulan po natin. Number 1, pwede bang magkaroon ng Pasko sa araw-araw? Pwede po. Number 1, dun sa E ng everyday. Anong sabi dyan? Emulate Christ. Gayahin, sundan, i-reflect yung katauhan, yung character ni Kristo para sa buhay natin, sa anumang hamon na ating makakatagpo, ay lumalabas, nagsisurface yung glory ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter 2:21, "For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow His steps." So meron na palang bilin. Dahil kung ang sinasabi ng Panginoon, kailangan sundan natin si Kristo, ano yung pwede nating tingnan? Ano yung pwede nating gawin? Napakarami po. Unang-una, ano ba ang mission ni Kristo? Ano ang na-experience nyo kaya kayo naging believer? Bakit kayo tumanggap sa Panginoon? Di ba ang unang-una yung acceptance? In spite of our mga kamalian nung araw, at karamihan naman sa atin, hindi naman Christian kaagad, di ba? Ako nga po, 30 years akong Catholic. Pero nung nasumpungan ko ang katuruan ni Kristo, yung totoong essence ng pagtanggap ng Ama, yung pagmamahal, yung pagkalinga ng walang patakaran, doon nagkaroon ng malalim na appreciation. Lord, ganun mo pala kami kamahal. Lord, ganun ka pala kumikilos sa mga taong ang puso ay nasa iyo. Kasi nung araw, sa Kristan pa po ako, choir. Pero hindi ako natutong mag-pray. Kaya nung bagong-bago ako magiging Christian, pag sasabi ko, mag-pray ka nga, ay talaga pong tikom ang bibig ko. Hindi ko alam kung paano ako mag-uusal ng panalangin until such time na naintindihan natin yung pag-ibig na Jesus at yung pagkilos ng Spiritong Banal. Kaya minsan, di ba, kahit gumagawa ka ng message mo, magtuturo ka ng Bible study, nagawa mo na yung outline mo. Mamaya nung nagsasalita ka na, iba na yung sinasabi mo. Because nagiging Spirit-led. Because it's the Spirit who ministers to God's children. So going back, emulate Christ. Mga kapatid, paano natin ito gagawin? Monday to Sunday, busy tayo.
Monday to Saturday probably, tayo ay focus sa ating trabaho, sa negosyo, sa ating hanap buhay. So paano natin gagawin yon? Simple lamang naman po. Gawin natin na tayo ay believer, gawin natin siyang a commitment. So tanungin natin ang sarili natin. In whatever situation, paano ko maipakilala si Kristo? Let's say sa family natin, merong dispute, merong mga misunderstanding. Pause for a while. Huwag muna nating pairalin yung ating authority. Kasi minsan, di ba, pag tayo yung head of the family, yung breadwinner, parang yung salita natin, yung batas na dapat sundin. Pero may mga tinig pala, may voice pala, na pag pinakinggan natin, mas tama sila. Kaya minsan, napakaganda rin nung marunong tayong manahimik. Pause for a while and really listen. I-appreciate natin sila. Bigyan natin ng panahon to really listen to them. And by, let's say, controlling our temper, doon natin makikita meron palang wisdom and knowledge na pwede tayong matutunan sa kanila. Meron tayong responsibility, mga kapatid, kasi hindi naman tayo on our own eh. Di ba sabi sa 1 Corinthians 6:19, "For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's." So matapos tayong tumanggap sa Panginoon, ngayon na nandito na tayo, Kristo, yan yung nakakabit na responsibility po natin. Eh, Jim, paano naman yung araw-araw ko? Paano yung kakainin namin? Paano yung babayaring Meralco, kuryente? Paano yung mga alalahanin and all? It's there. It's given. What is important is we give time for the body of the Lord to experience the Lord through us. Kaya when we say we emulate Christ, pipilitin ko sa araw nito na ma-display ko ang karakter ni Kristo. If somebody approaches you, nagtanong, tulungan mo naman ako, pause for a while, Lord, how can I be of help to this person? Pero gusto ko, dun sa paraan mo. Hindi, Lord, dun sa paraan na alam ko, because pwede ako mamali. And mind you, mga kapatid, pag sinabi na natin sa Lord, Lord, tulungan niyo po ako sa mga oras na ito. I need your spirit. I need your guidance. Lead me. Maniwala po kayo, as you have experienced probably in the past, totoo, nakikilos po ang spirito ng ating Diyos. And by doing that, kaya-kaya nating ma-emulate, no? Not our own spirit, but sa leading ng ating Panginoon. Okay, pangalawa po, ano ang V dun sa everyday? B, ano sabi dyan? Be victorious in the Lord. Yung mindset na sinasabi natin, Lord, ano man ang challenges ko sa araw na ito, mapagtatagumpayan ko po yan. Pwedeng mahirap, pwedeng ang daming mga challenges, pwedeng ang hindi ko nakikita yung victory, but since I have you in my heart, kayo ay nasa puso ko, ang Espiritu niya nasa sa akin, then I declare, Lord, the victory of my life today. Meron pong isang akong kliyente na nagbukas siya ng restaurant sa Marilao. Yung lugar na pinagtayuan niya ng restaurant ay medyo secluded, malayo sa kabayanan. Hindi lang yon, yung pwestong nakuha, second floor pa. So ibig sabihin, kung may mga seniors na kakain doon sa restaurant, mahihirapan. Pero alam niyo po, sabi niya on the day ng opening, sabi niya ganun, walang duda sa puso ko that the Lord will do something for us with this business. That the Lord will bring us to greater heights. Eh, Lord naman ang nagbigay ng pwesto. Lord ang nag-impress sa puso ko na itayo mo yung business yan. Bakit ako kakabahan? I depend on the goodness of the Lord. Fast forward, mga kapatid, 2 months from now, punong-puno lagi ang kanyang restaurant. Pati doon sa corridor, inoccupy na niya yung mga lamesa, nagbigay na siya. Busy siya. Ano ang naging difference? Sinunod niya yung leading ng Panginoon. Anak, you will be victorious. Ako ang naglagay ng business mo niyan, magtiwala ka lang. Of course, gawin mo ang lahat. Pero mga kapatid, it's a very nice testimony. Pag tayo ay kumikiling sa Panginoon, when we say, Lord, I will be victorious. Kasi yun ang design mo eh. Tama po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi design ng Lord na maging talunan ka. Hindi ka talunan. Sabihin nyo.
So this is something that we should profess, mga kapatid. Kaya naman ang challenges natin, let's say meron tayong board exam na hinaharap, nag-apply tayo ng trabaho, gusto natin really to change our lifestyle, pwedeng bad habits, come to the Lord and say, Lord, I will be victorious. Yung sa isip natin, yung sa puso natin, yung sa bibig natin, nananalaytay na yung ating katagumpayan. Tingin nyo, hindi mangyayari. I don't think so. Because yan po ang design ng ating Panginoon to have the victory in our lives through Jesus. Kaso ang enemy, yan ang ginagawa, di ba? Ang enemy, bubulungan ka lagi, hindi mo kaya, mahirap yan. Naku, marami na nagsimula ng ganyang business, di ba? Sigurado mag-fail ka. O example na lang, sa business ng lechong manok, meron ba kayong nakikita dito mga lechong manok? Di ba, ang dami. Sa pinagtatrabaho ko sa Nabotas, katakot-takot doon, lahat yata ang kato, puro fried chicken. Kung tutuusin naman, di ba, ang dami-daming pagkain. So, kung yan yung isip natin, Lord, how can I be victorious? Anong pwede kong gawin? Bigyan nyo nga po sa akin, reveal nyo nga, Lord, kung anong pwede kong gawin. Di ba sabi naman, nakasulat naman, nire-reveal ng Panginoon sa puso natin kung ano talaga yung will niya. So in this case, let's consult the Lord and let's be confident na, Lord, maring by reason, sa aking nakikita, it will not work, but I will depend on your wisdom. I will depend on your goodness. And believe me, mga kapatid, when we believe in the leading of the Spirit of God, victory will be upon us. Nakakatuwa po ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Dahil every step of the way, kahit minsan may mga momentary failure, nandun pa rin siya, tama po. Sa young ones, sa mga ating mga kababataan dito, why do most people, young people fail? Di ba? Merong isang anak ng celebrity na newscaster sa TV at a very young age of 20, tinangkang magpakamatay. Considering that the father is well known, well provided sila. So bakit merong mga ganong isolation? Na na-isolate sila, na feeling niya talunan siya to the point of gusto niya nang wakasan ng kanyang buhay. So bakit ganon? Ang isang nakita natin dyan, at sabi niya sa pag-aaral, people start to fail because of lack of motivation. Wala na silang mindset na I'm in the Lord, I can be victorious. Wala pang motivation. Misa kasi sa family members natin, sila yung misa nagbibigay ng hardship. Mami, gusto ko pong mag-aral. Anong pag-aaralan mo? Beauty culture po. Gusto ko pong mag-makeup. Diego, hindi na uso yan. Hindi po ba? Yun po ang gusto ko. Bakit hindi mo nalang suportahan? Kasi merong ganun talaga. Yun ang kanyang nature. Diba? Lalaking-lalaki siyang tingnan. Ang laki ng muscle, pero pusong babae. Pero ang gusto niya, taliwas dun sa gusto mo. Kasi minsan yun ang nangyayari. Ito yung gusto ng parents. Wala kang kita dyan, di ba? Makinig ka sa akin, galing na ako dyan. So, anong nangyayari? Nasusukol ngayon. Yung kanyang giftedness, yung original na design ng Lord sa kanya, hindi nangyayari. Kaya ngayon, nagiging second-class citizen. Hindi siya nagfo-flourish. So when we realize the fact that God has given each person the unique ability and talent, at kung susundin yun ng tao, at kung susuportahan natin ang ating mahal sa buhay, mangyayari at mangyayari. Any one of us can be victorious in the Lord. Ano pa po? Pangatlo natin do sa ating everyday. Number 3 ay empathize. Pag dinefine natin yung empathy, iba yan doon sa sympathy. Empathy is really understanding the feelings. Yung inilalagay mo yung sarili mo doon sa kalooban ng tao, ano ang nararamdaman niya at this point in time? Kasi yung sympathy is yung, okay, kawawa ka naman, I feel for you, lakas ang loob mo. But when you empathize with the person, you really dig deep, iniintindi mo siya. Kung ako magsasalita para bigyan siya ng payo, paano ko to sasabihin na hindi siya masasaktan? Yan po ang isang ginagawa natin, di ba? Because we are person of authority, tayong breadwinner, biglang magsasalita tayo, ito gawin mo yan. Meron pa nga, pag tinanong mo siya,
Napanood mo na ba yung Hello, Love, Goodbye? Ay, oo, napanood ko na yan. May sequel na nga yan, yung Hello, Love Again. Yung unang version niya, nanalo nga ng award dyan at 880 million ang kinita niya sa takilya. Nagtanong ka pa lang, pero ang dami niya nang nasabi. Pinilit na niya yung sarili niya, pinilit niya yung mga knowledge na inol. Ano nangyari? Siya na nagsalita. Ikaw na nagtanong, wala ka na pala. Pero hindi ba dapat na pag sinabi nating marunong akong makiramdam kay bagay, pag may lumapit sa atin, sige, ano ang gusto mo? Ano gusto mong sabihin sa akin? Makikinig ako. And I will respond to you the way you want things to be heard. So if you are hurting, I will speak words para ma-comfort ka. Minsan po kasi ang tendency natin mga tao, pag meron tayong binigyan ng payo at hindi ginawa at pumalpak, di ba anong tendency? Sinisisi natin. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ka nakinig sa akin? Di ba? Humahaba na ang uso kagad. So nasan po ngayon yung pagiging maka-Jesus? Look at our Lord Jesus Christ. Sagada labas niya sa kanyang ministry. Di ba pag lumabas ang Panginoon, ano nagagawa? Pag meron siyang nakitang may sakit, anong ginagawa? Pinapagaling. Pag meron siyang nakitang gutom, pinapakain. Pag may troubled by evil spirits, kinakalma niya yung spirit. So by empathizing, by putting this heart to really feel the person, I believe mas magiging effective po tayo. Kaya mga kapatid, mas maganda nga yung may nadadala tayo sa Panginoon, na minsan din na natin kailangan iyain sa Bible study. Meron tayong nadadala sa Panginoon na minsan hindi na kailangan magbitaw pa ng verse. Uy, alam mo, sabi ng verse na ganito, mali yan. Diba? Pero meron tayong nadadala sa Panginoon dahil sa pino ng ating pag-ugali, sa pino ng ating salita, yung well-calculated, yung iniisip muna kung ano magiging epekto sa kanya bago tayo magsalita. By that alone, mga kapatid, we could be an effective ambassadors of Christ. Maniwala kayo, pagka pino ang ating pagsasalita, yung ating puso ay talagang nakatuon doon sa pangangailangan ng ating kapwa. We are even sensitive to our words, yung talagang words na nakaka-comfort. Maniwala kayo, mas madami tayong madadala sa Panginoon. So by applying this, yung mismong strategy ng Panginoong Yesus, every one of us could be a preacher. Every one of us could be a Bible study leader. Hindi na nga lang formal, hindi na intellectual, pero preacher, teacher by heart. Showing and living the examples of Jesus. Kaya ang ganda-ganda po. Sabi sa Romans 14:7, for not one of us lives for himself and not one dies for himself. By being sensitive, mga kapatid, mas madadala natin si Jesus. Pang-apat po, sa everyday, be relevant in faith. Yung R, maging relevant po tayo. Anong ibig sabihin natin? By being relevant, nagkakaroon tayo ng consciousness to establish a culture of selflessness. Yung hindi natin sinasarili ang mga sitwasyon, hindi natin sinosolo lang, but we go to a point wherein we cultivate a culture, yung totoong maka-Jesus. Kasi hindi po pwede na everyday po natin is really on our own Dahil sabi nga sa John 21:25, and there are also many other things which Jesus did, which if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself cannot contain the books that should be written. So hindi daw nga kayang i-contain. Pag sinulat, hindi daw enough ang mundo nito to contain all the things that Christ did when He was here. So dito, anong pwede natin gawin mga kapatid? Every single day, find an opportunity to be relevant. Yung merong nagagawa. Merong naihahatid na something new. Meron tayong naihahatid ng comfort. Kung kinakailangang i-correct yung tao, correct the person, but in a way that is gentle, yung tinatanggap. And mind you mga kapatid, this is one way talaga of effectively being Christ's ambassador. And that is really crucial. Kasi dito po sa atin, minsan ang kulang talaga yung pagiging gentle.
Minsan nagiging insensitive po tayo to the point that people are driven away. Yung pag dumarating tayo, nandyan sila, nakikinig sila, pero yung puso malayo. Bakit? Kasi po, wala talaga tayong relevance na naibigay sa tao na yun, sa puso na yun, sa community na yun. We are just there. But if we will have this consciousness, na pag sinabi natin, okay, how can I do some things to improve the situation? Saan man tayo pumunta? Pwedeng sa church, sa opisina, meron tayong nakikita mga disorder na bagay. O ano pwede natin gawin? In our own little effort, when we do a certain little thing, kahit yung pagtulong ng pag-aayos sa mga upuan after the worship service, it spreads like a beautiful song. Diba? Nakikita kasi. So by having this intensity, this emotion to be relevant, magkakaroon po tayo talaga ng changes. Bakit naman hindi, di ba? Ang gulo-gulo na nga ng sitwasyon natin. Nung araw, probably 2 years ago, ang traffic bearable pa, di ba? Uuwi ka sa bahay mo, 5 kilometers lang, 1 hour. Ngayon, 2 hours na. At hindi nyo napapansin, ang tao nagiging selfish. Kahit sa kalye na lang, kanya-kanya, stop na, red na, ipipilit pa rin. So, saan magsisimula ang pagbabago ng mundo? Siyempre sa atin. We may be a small community, we may be a small church, no? Kung ikukumpara natin sa mga mega church, but I tell you, every one of us can make a difference. So by having this desire to be relevant in our faith, magkakaroon talaga ng pagbabago. And mind you mga kapatid, the young generations are looking up to us. Sino ba ang role model ng young generation? Hindi ba tayo? So pag dito natin sinimulan yan, especially sa bahay, yun din ang dadali nila sa kanilang pagtanda. Kaya very critical po, lalo na po sa ating mga mag-asawa rito, sa mga magsing-irog, lahat, for as long as the people around you express your sincere love. Express your sincere care. Kahit sa mag-asawa, minsan pag mga 10 years, 12 years, 13 years ka na, di ba? Parang minsan may tendency na because of familiarity, you try to neglect na your spouse. Minsan hindi mo na nga natatanong, mahal. Yung lalaki nagtatanong, kumusta ka na ba? Di ba? Masyado ka nang pagod sa bahay. Pwede ba kitang bigyan ng 50,000 pang shopping? Punta ka ng spa, no? Mag-relax ka. Di ba? Yung bonus ko sa iyo, dito ko nabibigay itong December sa inyo lahat, di ba? Treat yourself. Kasi ang dami kong pagkukulang sa iyo. Anong pwede natin gawin? Anong pwede kong gawin for this day? Mapahinga ka naman. Di ba? Ang sweet nun sa mga asawang lalaki. Di ba? O sa mga asawang babae na binubugbog ang asawang lalaki. Ay, hindi naman po, no? So, be a change of character. Di ba? Nagkakaroon ngayon ng change of role. Kasi alam natin talaga every single day, lalo na sa mga may bahay natin, sobra ang hirap at pagod nila. Pwede kasi sabihin ng mga kalalakihan, pagod na ako sa pagtatrabaho. Correct. Pero iba po ang hirap ng may bahay. Tama po? Yan. So bakit hindi natin ngayon bigyan ng kakaibang look? Paano natin pakikita yung appreciation? Kaya hindi po tayo masisiro mga kapatid. Dito pa lang sa word ng everyday, ang dami natin pwedeng tunghayan. Ang dami natin pwedeng application. Ano ang bago? Ang kailangan lang po natin talagang yan is yung consciousness to be Christ-like. Ano po ang susunod natin sa relevant? Number 5, yield to righteousness. Okay? Romans 6:13, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Salamat na lang sapagkat nandito tayo sa ganitong pamayanan, sa community na maka-Jesus. Pero paano yung mga iba? No? Recently, merong isang interview sa YouTube, sabi niya, ang kita daw niya is 3 million a week dahil sa mga suhol, sa mga container na inire-release niya. Bakit may mga taong ganun? And minsan sa atin, kahit gano'n tayo katapat, for example, merong accounting major, graduate, nagkaroon ng trabaho, mahusay yung accountant, malayo ang inuwian, nagtitiis, hirap, pagod sa traffic. Tapos biglang sinabi nung may-ari ng kumpanya,
Ayusin mo yung libro ng kumpanya natin, medyo dayain natin, akong bahala sa'yo. So may mga ganong pagkakataon na nagkakaroon tayo ng choice between choosing what is good, what is righteous, and choosing the evil deeds. Napakahirap. So ang hamon sa atin mga kapatid is, are we going to yield to righteousness? Or bibigay tayo sa kasamaan? Makikisama din tayo. And this is one thing talaga na dapat ipinagpe-pray po natin, lalo na sa ating gobyerno. Just the other day, meron akong kliyente galing sa City Hall ng Caloocan. May sinetel sa BIR doon, nagbayad siya ng 450,000. Alam niyo kung magkano ang resibo na binigay sa kanya? 20,000. Sabi niya, pinababa na nga ni Chip yan 450 na lang yung binayaran mo. So mga kapatid, di ba, ang sakit na makita na ganito ang ating sitwasyon ngayon, ganito ang ating gobyerno. Kaya very, very important we have this consciousness. Will I choose to yield to evil o pipiliin kong magpakatatag and I will choose righteousness? So sa maliliit nating mga ginagawa, every single day may pagkakataon to be righteous. Yun po ang gawin natin. Yun po ang piliin natin. Merong kapalit, yes. Imagine this big business years ago. Alam niyo po yung mga business ng hotel na or motel for that matter. Merong isa dyan na sabi niya, may-ari, I earn 5 million a day but only to realize na sinisira ko pala ang pamilya ng mga Pilipinong nagiging customer natin. Give up niya yung business nung siya ay tumanggap kay Jesus. Now, ang laki-laki ng negosyo niya, agriculture, livelihood, plantation, mga pagkain, from a seemingly destructive business to a productive and life-giving business. That person made a choice. Binitawan ang rangya, ang limpak-limpak na salapi, tinanggap si Jesus at niyakap ang pagiging banal, maayos. Ano nangyari? Blines naman ng Lord. So sa atin dito, if we decide to be in the path of righteousness, if we decide to yield towards righteousness, we can live by faith, get the direction of the Holy Spirit, and it will do things for us. Imposible po na hindi tayo madala ng Panginoon sa mas ikabubuti po natin. Pangatlo po, pang-anim, dun sa ating everyday Christmas, ano yung deed? That's delight in good. Sabi sa Psalm 112, praise the Lord and blesses the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His offerings will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches in His house, and His righteousness endures forever. When we delight in good, we create opportunities to be on the side of good. That changes the landscape. Kasi ang dami naman pong mga negativity sa atin. So tanungin natin sarili natin, out of this very difficult task, ano ang pwede kong gawin? Ano ang pwede kong tingnan so that I will appreciate the good in this situation? Sa mahal natin sa buhay, if there is somebody na medyo talagang kumukontra sa atin or hindi naka-align sa atin, ask ourselves, anong good ang pwede kong ma-appreciate sa kanya? Sa katrabaho natin, probably sa kapwa, sa fellow ministry workers, medyo minsan dyan may pasaway, medyo dyan minsan mahirap pa, parang wala sa hulog. Anong pwede natin gawin? Ask ourselves, ano ang mabuti sa person? And highlight that. If somebody asks you about this person, ang sabihin mo sa kanya, yung mabuti niyang nagagawa. Pag sinabi, kapatid, kumusta si ano? Ay, naku, sama-sama ng ugali niya, di ba? But pwede nating sabihin, kumusta si kapatid, ay, mabuti yan, mabait yan. Dito siya magaling. So when we highlight what is good in the person, we're able to put something, tayo na nagkakreate ng atmosphere so that we could delight in the person, we could be delighted in the situation. Parang si Jesus, di ba, nung nasa kainan, kulang na yung mga wine and the festivity will be affected. Anong ginawa ng Panginoong Jesus?
gumawa siya ng isang bagay so that the festivity will turn out to be a delight for everyone. Out of seemingly nothing, wala silang source ng wine, biglang nagkaroon ng wine, tubig lang ginamit. So sa atin, anong mga pwedeng mag-represent sa atin? Ano yung mga tubig natin? Ano yung pwede ko ipag-pray? Anong pwede kong gawin so that I could replicate that situation wherein nagawa ni Jesus na magkaroon ng something to the delight of everyone? Mas mabuti na tayo ay nakikilala sa isang taong masayahin, isang taong puro positivity, isang taong pag nagsalita, may na-encourage, isang taong pagka merong gusto siya, tatawagin ko, siyang kakausapin ko, and I will have a transformation. Hindi po ba mas marami ang negative sa positive? Diba? Anong sign ng negative? Di ba yan? Pero by having this character of Christ, si Kristo kasi tumitindig sa lahat, di ba? So negative, sinama mo yung pagtindig ni Kristo sa positive. Meron ka ngayon na positive. Turn things around. No? Pwede po natin na ma-convert lahat. At least a good part of it, or everyday, into something na mas ikabubuti po natin. And second to the last natin, be accountable. No? Accountability is very important. Dahil sabi naman sa Romans 14, so then each one of us will give an account of himself to God. Meron po tayong responsibility sa bawat isa sa atin. Unang-una na sa ating sarili. Please do not do anything that will hurt us, that will hurt ourselves. Ano example? Ayokong magpa-check up eh. Ayokong makita yung lab result. Baka malaman ko pa may sakit ako. Di ba? Isang attitude dyan ng mga senior natin. Minsan pa, hindi, okay lang, sanay naman ako magpuyat. Pero hindi natin alam, every single day sa ating pagbababaya, mas may magsasuffer sa atin along the way. Tama po, hindi naman tayo bumabata. Patanda tayo ng patanda. So by having this mindset, no, na kailangan accountable ako sa sarili ko, I'll make sure na I take care of myself. Minsan sasabihin mo, bakit mo inuuna yung sarili mo? Natural kasi umaasa ka sa akin. I need to take care of myself because a lot of people depend on me. Kahit anong need, kahit anong sitwasyon natin, kahit anong edad, meron at merong aasa sa atin. So yan po ay isang bagay na hindi natin dapat i-neglect. So when I say accountability, be accountable, unang-una sa sarili natin. Let's take care of ourselves. Diba? Nandiyan naman lahat ng science, nandiyan lahat ng test. Hanggang wala kayong nararamdaman, ngayon po tayo pa-check up. A lot of times, nadidiscover yung sakit pag stage 4 na. Pero marami palang sign yan along the way. Doon sa regular blood chem, may mga triggers na ito pala dapat natin bigyan ng pansin. So, ganun din po tayo. Kung kayo ay malakas, malusog ang pangangatawan, find somebody who might be potentially neglecting himself or herself. Especially sa mga magulang natin. Karamihan sa mga mahal natin sa buhay, pag tinang mami, mama, dad, kumusta po kayo? May nararamdaman po ba kayo? Hindi, okay ako. Pero hindi sila nagsasalita. Meron palang nararamdaman na hindi nagsasalita. Recently, I attended a funeral. Yung nanay nung kakilala namin is 46 years old. Namili ng Wednesday, nilagnat ng Thursday, namatay ng Friday. Bumaba ang blood sugar, bumaba ang oxygen level, sinugod sa hospital on a Thursday, nung i-MRI, hindi maipasok dun sa machine kasi likot ng likot, pwedeng in pain, sinaksakan ng pampatulog, namatay. Surprisingly, bakit ganon? Bata pa, walang sakit, or hindi nagsasalita, meron na palang nararamdaman. So ito isang bagay na pwede nating tunghayan. No? Looking forward for 2025, look after yourself. Magpa-check up na. Kasi kung may mangyari sa atin, ikalulungkot ng mga ating iiwan. So wag na pong matigas ang ulo. Sa mga nasa ministry naman, wag masyado rin magpabaya. Make sure that we are properly nourished. Kasi again, di ba, pagka let's say worship leader ka, tapos puyat ka nung gabi na yon,
lahat talaga may degradation. No? Magsasuffer lahat. So, take care of yourself. Be accountable. At sa panghuli po natin, sa ating everyday, yung why is, ano sabi dyan? Yes to the loving ways of Jesus. It's a matter of really deciding in any single day, Lord, I will enjoy and celebrate life. And in so doing, I will say yes to your ways. Sabi sa Proverbs 8:35, for whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. Sa paghahanap natin sa Panginoon, buhay daw ang ating nakakatagpo. Anong ibig sabihin ng buhay? It could be everything. Happiness, contentment, restoration, healing sa pangangatawan, everything. So hindi pwedeng masiro tayo pag lumapit tayo sa Lord. The beauty of that is, mga kapatid, when we seek the Lord with all of our heart, we receive favor from the Lord. Ano ibig sabihin ng favor? Undeserved grace. Favor is something na hindi natin hinihingi pero binibigay ng Panginoon. Something na hindi natin inaasahan pero dumarating sa ating harapan. Hindi because sa effort natin, but because God favors us. So, ang lahat ng yan hindi mangyayari if we have this attitude na may magagawa naman, Lord eh. Pero pag sinabing, yes, Lord, I agree with you. Yes, Lord, I submit to you. Yes, Lord, I will be a brother to my fellow brethren who are in need. Yes, Lord, dadamay po ako. Yes, Lord, I will exhibit this righteousness. Kokontrolin ko, Lord, ang temper ko. Aayusin ko, Panginoon, ang pananalita ko. And I'll see to it that my presence shall be a blessing for all people I could come across with. So mga kapatid, sa umagang ito, binigyan lang natin ng papaw yung kahulugan ng everyday. Actually, in Christmas, meron pe. Haba na lang masyado. Doon muna tayo sa everyday. Diba? So we have it. Kaya kung re-reviewin natin, by looking at these letters, by giving this meaning, every day, I will emulate Jesus. I will be victorious. Have this feeling of victory. I will empathize. I will give this empathy. No? Dadamahin ko ang paghihirap, ang kalooban ng kapwa, and I will try to be relevant. I will choose to say no to sinful things, wrongdoings. I will yield to righteousness. And most of all, I will find ways to delight in what is good. If it is not present, I will create that scenario na lalabas yung mabuti. I will be accountable to myself because yan naman ang talagang responsibility natin. Because our body is really the vehicle so that the goodness of God will be experienced by people. And if I say yes to the loving ways of Jesus every single day, mga kapatid, January to December next year, sa pagbabalik natin dito sa susunod na Pasko, mas magliliwanag ang ating pamayanan na ito, ang pamayanan natin ng mga Jesus. And the final instructions, Philippians 2, do nothing from selfish or empty conceit, but with humility and mind regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out on your own personal interest, but also for the interest of others. Ito talaga yung pagpapakita na nasa atin si Jesus. Kalimutan na natin lahat ng mga doctrines, mga teachings and all. Gawin lang natin ito. Be loving. Bring the Spirit of Christ to those people in need at mangyayari lahat ng ipinangako dito. Hindi na natin kailangan yung mga theoretical, high-sounding verses and all. Hindi natin kailangan ng PhD ako sa theology. Kasi magaling na yung pastor natin, siya na yon. So dito anong gagawin natin? Ipamuhay lang natin ang pag-ibig at mga halimbawa ng Kristo. And I assure you, every day, in our own little way, mai-experience po natin na araw-araw ay may Pasko.